Alam nyo, tatlong beses pala kami na scam ng lupa. Nung dati, may trabaho ako. Tinulungan din ako ng asawa ko. Yung ipon namin yun. Tapos, bili kami ng lupa. Unang scam nila, okay na, chinek na yung lupa. Okay naman siya. Tapos sa actual, doon kami nilagay sa bangin. Ano pa yun? Friend pa. Grabe, kinuha yun. Ang lagay, doon kami nilagay sa bangin. Sino titira sa bangin? Mamatay kami ron. Yung pagkuha ng pera, bibigyan ka talaga ng problema. Yun yung una. Pangalawa, abogado. Lahat naman yan, may tunay na abogado. Magbayad pa, ganun. Tapos, siyempre naghanap kaming, sige, hindi milyon yung lupa. Pero hindi naman makatarungan. Lalagay kami sa sa kanal, sa tubig, sa bangin. Alam din ng abogado na bawal doon. Okay lang sa kanya, basta pagkabayad mo, wala silang pakialam sa'yo. Yun yung pangalawa. Ganun na naman, sistema. Binigyan na naman akong problema. Ang gusto nila, kasuhan, hahaba na naman. Pangatlo, ito na yung, sa tatay ko. Tapos, di ko matawag na stepmother yung hayop na yan. Hindi yan tao si Amy Rigasa. Pakisave nyo na lang yung mga pangalan, mukha Rigasa buong pamilya niya, scammer yan mga boss. Pag lumapit niya, mamatayan ka. Tapos, yung pangatlong scam, ito matindi. Kasi, tatay mo, tapos, agaw buhay sila yung buong pamilya niya. May mga sakit yan sila Tapos minsan accident, nasa hospital, mag-send sa'yo ng video, ang babait! Di tinulungan ko. Tapos nung sabi ko, magbabakasyon kami. Siyempre, natural, pupunta kami dun, gusto namin tumira dun sa bahay na yun. Dahil ang alam ko, sabi ko, sa akin talaga yon lahat. Siyempre, mabait naman ako mga boss Ay, kung meron ka dito, hatiin natin to. Sinulong niya lahat. Ayun, kinuha lang yung pera, ginamit lang ako. Tapos nung wala na akong pakinabang, nung nabuking ko na siya, syempre wala na pakinabang. Syempre nagalit, hindi na tutulong sa kanya. Yun, ano sila ng baril. Lahat yan sila, ganun yung style. Alam nyo, hindi magbabago ang Pilipinas pagka ganyan mga ginagawa ninyo. Tinutulungan na nga kayo aanuhin nyo pa yung tao. Tatakutin nyo pang baril-baril. Siguro, sa tingin ko, hindi yung takot papatayin talaga kami nun. Ninakawan nyo na nga, inano nyo pa Ganyan mga ugali, hindi talaga angat ang Pilipinas. Ngayon, pang-apat na to. Ito sa pang-apat, hindi na ako nagtiwala. Tama na yun. Kasi gano'n na naman yung style Sinabi ko sa inyo, parang sa mga susunod na bibili ng lupa, alam nyo. Una, usapan namin, nakita yung lupa, okay. Nung nakuha na yung pera, sa iba na kami dinala, tapos nananakot na sila. Nag-ano na. Ang gusto nila, didemanda pa sila, gagastos pa kami. Ang tindi nga, talagang harapan. Putang ina. Para hindi kayo matulad sa ganun mga boss, makinig kayo kay Chester. Kumuha kayo ng lupa. Ayoko kasi magpasya sa inyo tungkol dyan kasi sa buhay nyo yan Masabi ko lang imbestigahan nyo lang muna. Kasi mamaya ayaw nyo, mamaya maloko rin kayo ng iba. Pero ang turo ni Chester sa akin, sinunod ko, tumalab.
Ngayon kung ano, siyempre may pambili kayong lupa, siyempre sigurado may pambayad din kayo ng internet. Panoorin nyo na lang si Chichester, search nyo na lang yung, meron siya dong part na tungkol sa lupa. Yung kasi kasi buhay nyo yan, iba-iba kasi tayo ng buhay, yung makialam. Yung rin ng mga chismis pag wala namang magandang may dudulot. Wag mo na sabihin sa akin, lalo yung sekreto. Ayoko. Gusto ko tahimik na buhay. Ayoko na ayoko ng gulo, ayoko ng Kaya nga yung mga nang-scam na yon, hindi ko na hinabol kasi nga, sabi na rin ni Chester, huwag mo na habulin yun. Tinuruan na ako, okay na ako. Oo. At saka, naayos na yung buhay ko dahil sinunod ko si Chester eh. Kung wala siya, paulit-ulit lang yung yung malamang maloloko ako ulit ganun. Pero sinunod ko na siya, hindi na. Oh. Itong pang-apat na to eh. Itong kaya hindi ko masabi sa inyo kasi ang gusto talaga teatro. Noon pa naman yan. Paano nga magkaka-teatro? Paano nga matutupad yung gusto ko? Ano yun eh? Yung isa doon, resort. Malapit sa dagat. Oh. Kaya sabi ko, magano tayong tourist. Gusto ko talaga yung pagbabago, mga boss. Kaya sabi ko, yung mga kanta ko, sayaw, ang kukunin natin doon yung mga walang pinag-aralan para may pambili sila ng pagkain nila, mabawasan yung pulube, tapos mag-i-school sila. Pag sawa na sila, lumayas na sila, pwede rin silang bumalik. Tapos hindi sila yaman doon, yaman sila sa abroad. Paprangkahin ko naman yan. Pero sa nangyayari, dahil tinarget kami ng scammer eh. Oh. Ganun nga ang sistema sa Pinas. Wala akong magagawa dyan. Nung una, pinuntahan namin yung lupa. Okay siya. Tapos nung actual, sa bangin kami, gusto nila doon kami tumira. Ibang klase. Oh. Masang, patayan na yan, sigurado. Gusto nga nila eh. Magpulis ka, magano ka. Sa gano'n. Diyos ko, sakit ng ulo, bibigay sa akin. Paano mababago ang Pilipinas niyan? Hindi nagbabago yung mga tao dyan. Kaya yun ang iniisip ko ngayon. Sa pang-apat, baka wala akong makuhang, kasi may tugtog eh. Resto bar, may tugtog. Pero maingay yun. Pero dahil di tayo mayaman, kahit tambol, okay na yun, mic, matipid. Pero may ingay pa rin. Marireklamo tayo ng mga tao. So, kailangan yung lugar. Pero halimbawa nga, hindi ako makakuha ng ganyan, magandang pwesto na hinahangad ko. Tsaka ako na lang problemahin. Yun lang. Hindi. Siguro mangyayari, siguro hindi matutuloy yung teatro ko. Kasi walang lugar na kasi nga, nag-try na kami. Ganun nga yung sistema sa Pinas. Walang pagbabago pag ganyan. Lalo matanda na ako, hindi na ako makapagtrabaho niyan sa future. Wala na talaga. Gurang na eh. Di balik tayo yung pangarap kong tumulong, sayaw, ganyan. Wala yan, di mangyari yan. Kapag pagka ganun yung sistema lagi. Kami nagsikap kami, gumawa kami paraan. Yung mga tao dyan, sa Pilipinas yun ang problema. Pagkuha ng pera, iba na sila, iba na. Gusto nila ng gulo. Tapos lumapit nga kami kay Tulpo. Lahat naman kasi ng gastos sa akin eh. Ang sagot lang ni Tulpo lapit daw kami sa abogado na ang gusto ko sana, aksyonan. Tulungan nila kami actual. Wala akong magagawa mukhang ayaw nila eh. Hayaan mo na. Nakamove on naman ako. Kasi naasahan ko walang pagbabago. Kasi ginawa namin lahat. Tapos ganun ang ginawa ng mga tao. Yung mga tao,
Nagkaisa sila. Tunay yan, abogado yung mga kinausap namin. Tunay na abogado, tunay na barangay, tunay na munisipyo, tunay na... Grabe yung corruption dyan, mga boss. Ay, nako. Grabe talaga. Iiyak ka ng dugo. Tatai ka pa ng dugo. Hindi balik na tayo. Magpapakamatay ka na lang. Paulit-ulit na scam. O tapos sasabihin ng ibang comment, bobo ako. At na-i-scam ilang beses. Hindi man ako matalino, pero hindi kayo na matalino, yung pala gusto niya eh. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niyong bobo ako. Dahil hindi mo tinatablan ng mga ganyan eh. Kasi alam ko naman sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko. Wala akong ibang kakampi kundi sarili ko. Eh magtulungan pa kayo. Pero ito lang masabi ko sa inyo. Ang Pilipinas, hindi magbabago yan hanggat di nagbabago mga tao dyan. Ang daming korupsyon, daming scam. Yun na. Kaya yun. Lapit na kami kay Tulpo, etc. Parang ay, yun nga. Lang kami sa abogado. Tapos ilang taon yun, lalaban mo yun. Sabi ko, wag na. Atras na lang tayo. Ang gusto ko sana, samahan kami, actual. Pero hayaan mo na, nakamubo na nga ako. Lipas na yun. Ngayon, pagka hindi natupad lahat, pero sayang yung teatro, pero ibabaon ko na lang sa sa limot, kung sakali. Mabilis din naman ako mag-move on. Yun lang. Hindi nabawasan yung dyan. Pero itong mga naka-ready na nga yung translation, Philippine, at saka iba-ibang lingwahe. Tutulungan ko pa rin kayo doon. Pag malakas negosyo, libre. Pagka hindi malakas, may bayad. Siguro 100 lang yan. Kaya nyo na yan. Pero bawal ng picture. Bawal lang para to sa new generation. Ang mangyari niyan, magko-content na lang kami sa sa YouTube, Facebook. Lalo sa YouTube kasi mas maggalant ito sa YouTube eh. Mabait mabait din naman si Facebook. Pero mas mabait si YouTube. Niyan, siguro magtutuloy pa rin kami ng content. Try nga yung comedy sa YouTube. Iba-iba. Pero sa loob na lang, hindi teatro. Sa loob na lang ng bahay. Tapos, upload lang. Tapos hindi siya yung pangarap ko na kasi nga kinuwento ko na nangyari. Tapos kasi pagka ganyan yung paulit-ulit na sistema, wala. Hindi talaga yan. Hindi yan matutupad. Ang mangyayari lang yan, baka sa bahay na lang. Ang problema lang yung tignan na lang natin. Hindi naman masyadong maingay ang sayaw. Pero update ko pa rin kayo kasi hindi pa naman tapos yung boxing eh. So sana, ayun. Ang target talaga namin, malaking lupa sana eh. Malaki. Kasi gagawin yung dictionary. Yun nga para tapos may gym. Nakipag-usap na kami sa baka gusto nilang mag-volunteer o may bayad pero mura. Ayaw nila. Hindi namin kaya magbayad ng mahal kasi di kami mayaman. Sabi ko, ganito na lang. Kaya malaking lupa sana pangarap ko. Nilalagay doon yung dictionary, gym, pang sports mga boss. Hindi siya yung gym na gym lang Pwede dalawa.
gym na pang pala ang laki lang ng katawan, ang paganda. At pero meron din yung tinuturo yung self-defense. Oh, Thai box, mga ganun boxing. Mura lang. Oo. Tapos, yung problema ko, ayaw ng mga tao na kinausap namin na mag-volunteer o mura lang. Ayaw nila. Sabi ko, kung sakaling makakuha kami ng ganung pwesto, malaking lupa, lalagyan yung Maynila at saka probinsya para magkaroon tayo ng pag-asa. Ang problema ngayon nga, ang sistema sa Pinas dyan. Kaya halimbawa, hindi yan matupad. Nasaan ko, hindi na yan matutupad eh. Kasi nag-try na kami, ganun ang ginawa sa amin. Pagka ganyan, paulit-ulit, wala yun. Kasi gusto nila gulo talaga eh. Wala silang nag-ano pa sila ng mga baril eh. Tapos nanggugulo talaga. Paano ka naman na ron? Eh di sayang hindi matutulungan yung mga lolo at kabataan, sayang. Kasi yung balak kong gym na self-defense, di ba, balik tayo, madali solution, hindi madaling solusyonan yan. Meron gumagawa na nga ako dyan nung paano yung self-defense, ganyan. Paano masasave yung sarili mo pag hinawakan ka sa kamay. Meron akong mga pinrint dyan, ilalagay dun sa pader. Tapos, diba, isa ka, dalawa ka. Papakita ko sa inyo paano nang mag-isa. Kasi nag-tie box din ako eh. Pero nung nag-tie box ako, self-defense lang. Hindi ako talaga, fighter, fighter, hindi. Self-defense. Pero marunong ako konti. Pero mahina na ako ngayon kasi tsaka nakalimutan ko na. Pero naalala ko pa rin yung iba. Kasi, wala kasing practice eh. Pero pagdatas ko ng mga anak, sa future, babalik ako sa sa Thai box, ganun. Sports. Tuturo ko sa inyo kahit kayo lang mag-isayang lang kasi dahil ganun nga yung sistema sa Pinas. Hindi kahit yung mga ordinaryong tao, matanda lolong gusto kong tulungan, hindi na yan kasi ganun nga ginawa sa sistema sa Pinas. Ganun. Sa ngayon, itong pang-apat na beses, kumuha kami ng naghanap kayong lupa, pero hindi ko pa hindi ko kasi pwedeng sabihin sa inyo kung saan kami nakatira. Kasi ganun nga yung sistema sa Pinas. Lalapitan ka ng kupal, lalapitan ka ng scammer, tapos manggugulo sila. Yun ang problema ko. Pero yan nyo, dahil di pa naman tapos yung boxing, baka makakuha kami ng lupa na yung malaki. Yung pwede nga sabihin yung address para yung mga kahit sino naman doon makapagsanay kayo. Kasi yung bala kong gym na self-defense, mura lang yung bayad mo doon para madayo nyo. Tapos yung sasayaw syempre gagawa tayong parang para magkapera. Kaya may sahod yun. Kung siswertehin. Kung hindi talaga at ganun pa rin yung sistema, wala. Yun lang. May update ko lang kayo Pero usahan nyo na hindi ito matutuloy. Kasi
Ganyan yung sistema eh. Oh. Pero, ano, update ko pa rin kayo. Sana, yung binagdadasal ko, matuloy sana. Para ano, ewan ko. Depende kasi sa ano. Yung nag-iingat kami ng gusto ngayon eh. Nag-iingat. Pero alam mo na, ang dami na namang ano dyan. Basta ako, natruma na ako. Oo. Ay, yung mga boss, ciao. Please comment below ah. Sana solve nyo rin yung problema ko. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel mga boss.